Kuyas Betrayal, Kuyas Truth. Ang umaga ay nagsimula sa isang alon ng gintong sikat ng araw na sumasayaw sa mga bintana ng kondominium ni Alina. Ang bawat sulok ay tila nagdiriwang, puno ng halimuyak ng sariwang kape at ang matamis na amoy ng ibibingka na inihahanda ni nanay. Sa loob ng ilang oras, ikakasal na ang kanyang nakababatang kapatid, si Diego, sa minamahal nitong si Veronica. Ngunit sa gitna ng pagdiriwang, isang lamig ang gumapang sa puso ni Alina. Nag-aalala si Alina na tingnan ang sarili sa salamin. Ang anino ng isang matagumpay, may tiwala sa sarili at minamahal na babae ang bumati sa kanya. Bilang isang senior analyst sa isang prestihiyosong financial firm, ipinagmamalaki niya ang kanyang katalinuhan at kaayusan. 10 taon ng kasal kay Marco, ang kanyang matatag at mapagmahal na asawa, ay tila isang kanlungan ng kapayapaan. Mayroon silang mga maliliit na hindi pagkakaunawaan, ngunit kailanman ay walang seryoso. Ang buhay ay tila matatag at kontento. Ngunit kaninang umaga, nagpaalam si Marco nang may kakaibang pagmamadali, sinasabing may biglaan siyang kliyente. Huwag kang mag-alala, Sinta, makakarating ako bago magsimula ang seremonya, anya, sabay halik sa kanyang noo. Ang kanyang tono ay kaswal, mapagmahal, ngunit isang bagay ang bumagabag kay Alina. Isang mahinang tunog, isang pag-aalinlangan na hindi niya mapagtanto. Naramdaman ni Alina ang bigat ng kanyang cellphone sa kamay. Hindi kilalang numero. Kumunot ang kanyang noo. Isang maikli, kakaibang mensahe ang lumabas sa screen, huwag kang pumunta sa kasal. Tingnan mo ang bodega ni Marco. May mas malalim pa sa nakikita. Nagulat ang puso ni Alina. Ano ang ibig sabihin nito? Sino ang magpapadala ng ganoon? Sinubukan niyang ipagwalang bahala ito. Isang kalokohan, marahil. Ngunit ang pakiramdam ng takot ay hindi nawala. Mas lumala pa ito sa bawat segundo. Ang apartment, na dati puno ng buhay at kagalakan, ay tila nababalot na ngayon ng katahimikan, na parang hinuhugot ng isang hindi nakikitang puwersa. Muli niyang binasa ang mensahe. Bodega ni Marco. May mas malalim pa. Bakit? Ano ang naroon? Hindi kailanman nagtago ng anuman si Marco mula sa kanya. O sa tingin niya. Sinubukan niyang tawagan si Marco, ngunit hindi ito sumagot. Siguro abala pa siya sa meeting, bulong niya sa sarili, ngunit bumigat ang kanyang dibdib sa pagkabalisa. Nagsimula nang umakyat ang takot. Sinubukan niyang abalahin ang sarili, tinulungan ang kanyang ina sa kusina, ngunit ang kanyang mga iniisip ay pabalik-balik. Huwag kang pumunta sa kasal. Tingnan mo ang bodega. Ang mga salita ay gumapang sa kanyang isip tulad ng mga tinik. Alam ni Alina na hindi niya ito maaaring baliwalain. May mali. Ngunit ano ang gagawin niya? Magmaneho papunta sa bodega? Tila walang katuturan. Magagalit si Marco, iisipin niyang hindi siya pinagkakatiwalaan, ngunit paano niya aalisin ang kumuha-kuhang pakiramdam na ito kung hindi niya susuriin? Tiningnan niya ang orasan. Mayroon pa siyang ilang oras bago ang seremonya. Dapat ay nakabalik na si Marco o tumawag man lang, ngunit wala. At pagkatapos ay naalaala niya ang reserbang susi. Naimbitahan minsan ni Marco na gumawa siya ng kopya ng susi sa bodega, sakaling magkaroon ng emergency. Pinigan niya ang kanyang alaala, sinubukang alalahanin kung saan niya sinabing inilagay ito. At pagkatapos ay bumulaga sa kanya, sa loob ng lumang kahon ng mga alaala, ang kahon na nakatago sa aparador na puno ng mga lumang sulat at souvenir. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan niya ito. Naroon nga, isang maliit, walang imik na piraso ng metal na maaaring bumasag sa kanyang mundo. Nag-alinlangan si Alina. Mahalaga ba talaga ito? Pagtataksil ba ang pagtitiwala niya sa kanyang kasal dahil sa isang anonymous na text? Ngunit ang takot, ang pag-usisa, ang sakit sa kanyang dibdib, lahat ay mas malakas na sumisigaw kaysa sa kanyang pag-aalinlangan. Tahimik siyang nagpasya. Isang mabilis na pagtingin lang. Walang sinuman ang kailangang makaalam. Pagkatapos ay makakabalik siya at magkukunwari na walang nangyari. Maingat na lumabas si Alina ng apartment, sinisigurong walang ingay. Ang kanyang mga magulang ay nanatiling walang kamalayan. Bumaba siya sa hagdan at lumabas sa sikat ng araw. Ang liwanag ay tumusok sa kanyang mga mata, ngunit wala siyang naramdamang init, tanging takot. Hindi kalayuan ang bodega, ilang bloke lang.
Naglakad siya ng mabilis, ang kanyang isip ay nagmamadali, ginagawa ang lahat upang harangan ang unos ng mga iniisip na sumisigaw sa kanyang kalooban. Nang dumating siya, ang mga hilera ng mga steel garage units ay nakahilera ng walang buhay sa gilid ng lote. Nakita niya ang tamang unit, ang kay Marco. Kumalabog ang kanyang puso sa kanyang mga tainga. Kinuha niya ang susi mula sa kanyang bulsa, isinuksok sa lock. Click! Bumukas ng palihim ang pinto. Madilim at amoy langis, lumang goma at malamig na semento. Binuksan ni Alina ang flashlight ng kanyang telepono at sinuri ang silid. Ang kotse ni Marco, isang lumang Dusty na Lincoln, ay nakaupo sa dulong sulok. Mga tuol na nakahilera sa dingding, mga spare parts, mga lumang kahon, walang kahina-hinala. Bumuntong hininga siya, hindi niya namalayan na pinipigilan niya ang kanyang hininga. Wala lang, isang kalokohan. Isang malupit, bobong biro. Humarap si Alina upang umalis, pagkatapos ay napatigil. May isang bagay sa sulok ang nakapukaw sa kanyang mata. Isang malaking cardboard box na nakatakip ng isang lumang kumot. Kumilos ang kanyang mga paa bago siya nagkaroon ng oras para mag-isip. Inihawi niya ang tela. Sa loob ay may mga bagay na hindi dapat naroon. Isang wallet ng babae, matataas na takong, isang kahon mula sa isang luxury perfume brand, at ilang mga folder na puno ng mga dokumento. Umikot ang sikmura niya. Kilala niya ang mga bagay na ito. Ang mga ito ay kay Veronica, ang nobya ni Diego. Naramdaman ni Alina na pinigilan ang kanyang hininga. Lumabo ang kanyang paningin sandali habang ang kanyang isip ay nagpupumilit na maunawaan ang kanyang nakikita. Bakit narito ang mga gamit ni Veronica sa bodega ni Marco? Lumapit siya sa kahon, nanginginig ang kanyang mga kamay. Hinilan niya ang wallet at binuksan ito. Sa loob ay may mga pamilyar na gamit, isang maliit na makeup bag, isang set na mga susi at mga larawan. Lumakas ang tibok ng puso ni Alina habang kinuha niya ang tumpok ng mga larawan at itinaas ang mga ito sa liwanag. Si Marco at Veronica iyon. Sa bawat isa, nasa isang beach sila, malinaw na nagbabakasyon. Sila ay nagtatawanan, naghahalikan, nagtatakipan ng yakap na parang magkasintahan. Sa isang larawan, hawak niya ang kamay nito habang nakasandal ang ulo nito sa kanyang balikat, nakangiti. Sa isa pa, nakaupo sila sa isang maliit na cave sa tabing dagat, nakasuot ng salamin na parang isang mag-asawa na direktang galing sa isang travel ad. Napaurong si Alina ng isang hakbang, hawak ang mga larawan na parang sinusunog ang kanyang mga kamay. Tila sumikip ang bodega sa paligid niya. Ang hangin ay tila bumigat. Halos bumigay ang kanyang mga binti. Lahat ay gumuho. Ang lalaking minahal niya, ang kapatid na hinahangaan niya, ang pamilya na pinaglaban niya ng buong lakas upang protektahan, lahat ay isang kasinungalingan, isang malupit, magulong kasinungalingan. Nagkalkal pa si Alina sa ilalim ng kahon. Doon, naroon ang isang makapal na folder na mailabel na T-Project Phoenix. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang binubuksan niya ito, hindi sigurado kung kaya pa niyang tanggapin ang anumang makikita niya, ngunit hindi niya kayang pigilan ang sarili. Sa loob ay may mga pahina ng nakalimbag na mga mensahe, mga sulat kamay na tala, mga snippet ng mga pag-uusap sa pagitan ni Marco at Veronica. Ngunit hindi lang iyon. Mayroon ding mga financial statement, business proposals, at mga draft ng legal na dokumento. Binasa ni Alina, ang kanyang mga mata ay lumilipad sa mga linya, ang kanyang puso ay dinudugo sa bawat salita. Mula kay Marco, baby, sa wakas ay makakagawa na tayo ng sariling legacy sa pamamagitan ng negosyo ng pamilya niya. Hindi lang pera ang mahalaga kundi ang kapangyarihan. Mula kay Veronica, alam kong mali ito, pero hindi ko kayang mabuhay nang wala ka. Ikaw ang buhay ko. Ikakasal ako kay Diego para sa kinabukasan. Alam mong hindi ito magtatagal. Kapag naging asawa na niya ako, sa wakas ay magsasama na tayo. Aalis ka, Alina, at malaya na tayo. Magagamit natin ang resources ng Pamilya Santos para sa ating Project Phoenix. Matapos ang kasal, mapapadali na ang pagkuha ng access sa kanilang accounts. Napanganga si Alina. Hindi lang ito tungkol sa pagtataksil sa pag-ibig. Ito ay isang mas malalim, mas masahol na plano. Si Veronica ay hindi kailanman minahal si Diego. Pakakasalan niya ito bilang isang panangga upang siya at si Marco ay magkaroon ng buhay na palihim nilang pinlano,
isang buhay na itinayo sa panloloko at paglustay ng kayamanan ng pamilya Santos. At si Marco. Tumayo siya sa kanilang tahanan, hinalikan siya kaninang umaga, ngumiti na parang maayos ang lahat. Lahat ng ito ay isang pagganap. Ang kanyang unang reaksyon ay galit, isang malalim na kumakabog na puot na nagsimula sa kanyang dibdib at bumubulusok sa kanyang mga paa. Gusto niyang sumigaw, basagin ang bodega, tawagan silang dalawa, at ilantad ang lahat sa isang brutal, gumugulong na pagkabigla. Ngunit hindi niya ginawa. Sa halip, tumayo siya doon sa madilim, maalikabok na liwanag, napapalibutan ng ebidensya ng pagtataksil, at hinayaan ang tahimik na galit na manirahan sa isang bagay na mas malamig, desisyon. Hindi niya ito hahayaan. Hindi niya hahayaan ang kanyang kapatid na pumasok sa isang kasal na itinayo sa mga kasinungalingan. Hindi niya hahayaan ang dalawang ito na sirain si Diego sa paraan na sinira nila siya. Kinuha ni Alina ang kanyang telepono at nagsimulang kumuha ng mga larawan ng lahat. Ang mga sapatos, ang kahon ng pabango, ang wallet, ang mga larawan, ang mga tala, at higit sa lahat, ang mga dokumento ng Project Phoenix. Kinunan niya ang lahat ng maingat, sistematiko. Alam niya na kailangan niyang maging matalino. Kung nalaman ni Marco na naroon siya, maaari niyang sirain ang ebidensya o magbigay ng kung anong palusot. Hindi niya maaaring ipagsapalaran iyon. Nang matapos siya, maingat niyang ibinalik ang lahat sa eksaktong paraan na nakita niya. Pinunasan niya ang anumang hinawakan niya, sinisigurong walang maiiwang bakas. Pagkatapos ay pinatay niya ang kanyang flashlight at lumabas sa bodega, inilok ang pinto sa likod niya. Sa labas, ang mundo ay tila iba, mas malamig, mas manipis, hindi totoo. Sumasayaw ang kanyang mga iniisip habang naglalakad pabalik sa kotse. Ngayon ano? Dapat ba akong pumunta sa kasal at magkunwari na walang nangyari, o dapat ko bang sabihin kay Diego kaagad? Alam niya na ang kasal ay hindi lugar para sa ganitong uri ng katotohanan. Hindi sa harap ng mga bisita, hindi sa gitna ng kagalakan at pagdiriwang. Ngunit hindi rin siya maaaring manatiling tahimik. Hindi na. Sumakay si Alina sa kanyang kotse at tiningnan ang manibela sandali, sinisubukang pakalmahin ang sarili. Pagkatapos ay nagpasya siya. Kakausapin niya si Diego ng mag-isa, sa isang tahimik na lugar, isang pribadong lugar. Idinyal niya ang numero nito. Tumunog ang linya ng walang katapusan. Pagkatapos ay sinagot niya. Hey ate, ano ang nangyayari? Bakit wala ka pa sa venue? Masaya ang tunog ni Diego, abala. Diego, sabi ni Alina, ginagawa ang lahat upang panatilihing matatag ang kanyang boses. Kailangan kitang kausapin. Mahalaga ito. Ano ang problema? Sabihin mo sa akin. Hindi. Hindi sa telepono. Masyadong personal. Pwede ba tayong magkita? Ilang minuto lang. Nag-pause si Diego. Halos marinig niya ang pagbabago sa kanyang hininga. Ngayon, ate. Wala pang isang oras ang kasal. Alam ko, ngunit tungkol ito kay Veronica. Katahimikan, pagkatapos ay isang tahimik na paghinga. Okay, sabi niya sa wakas. Saan? Sa likod ng venue. Sa likod ng Secret Garden area. Kalahating oras, please, Diego. Hindi ko kayang pumunta sa harapan. Nandoon ako, sabi niya at ibinaba ang telepono. Isinandal ni Alina ang kanyang ulo sa upuan. Ang kanyang puso ay kumakabog pa rin, ang kanyang mga kamay ay malamig, ngunit nagawa na niya ang pinakamahirap na bahagi. Ginawa niya ang pagpili na sabihin sa kanya ang katotohanan, anuman ang kapalit. Dumating si Alina sa venue ilang minuto bago ang itinakdang oras. Nang huminto siya, nakita niya si Diego na naglalakad-lakad malapit sa likod na pasukan ng restaurant, sumusulyap sa kanyang relo, malinaw na balisa. Maayos ang kanyang tuksedo, bagong ayos ang kanyang buhok, ngunit may tensyon sa kanyang postura, pag-aalala sa paraan ng paglingon niya sa bawat ilang segundo. Ipinarada niya ang kotse at lumabas, hawak ang sobre na ngayon ay naglalaman ng mga nakalimbag na larawan at mga dokumento. Nakita siya ni Diego at lumapit agad, ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Ano ang nangyayari, ate? Tinatakot mo ako. Hindi agad sumagot si Alina. Binuksan niya ang kanyang bag, kinuha ang sobre at ibinigay sa kanya. Tingnan mo sa sarili mo, malumanay niyang sabi. Deserving mong malaman ang katotohanan.
Kumunot ang noo ni Diego habang kinukuha ito. Kinuha niya ang mga larawan at nagsimulang basahin ang mga ito isa-isa. Sa una, ngumiti siya, isang nerbiyoso, nalilitong ngiti na parang akala niya ay kalokohan o isang hindi pagkakaunawaan. Ngunit habang patuloy siyang nagbabasa ng mga pahina, nawalan ng kulay ang kanyang mukha. Sumikip ang kanyang noo, bumuka ang kanyang labi, ngunit walang lumabas na salita. Nang dumating siya sa mga mensahe at dokumento, napatigil siya. Sinuri niya ang bawat isa na mailumalaking hindi paniniwala. Pagkatapos ay tahimik, nagsimulang manginig ang kanyang mga kamay. Tumingin siya kay Alina, ang mga mata ay malaki at nangingintab. Totoo ba ito? Tanong niya, ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Hindi ito maaaring maging totoo. Sana nga hindi, sagot ni Alina, ang kanyang boses ay nanginginig sa emosyon. Ngunit nakita ko ang lahat sa bodega ni Marco. Nakita ko ito sa sarili kong mga mata. Ito ang kanilang Project Phoenix, Diego. Hindi lang ito pagtataksil sa relasyon. Isa itong mas malalim na plano na sisinghot ng yaman ng pamilya natin. Tiningnan ni Diego ang mga larawan at dokumento, mahigpit na hawak ang mga ito. Ang kanyang dibdib ay umakyat at bumaba sa hindi pantay na mga alon. Ang katotohanan ay lumulubog. Mabagal, brutal, hindi maikakaila. Bakit? Bulong niya. Bakit niya ito gagawin sa akin? At si Kuya Marco paano? Humakbang si Alina at marahang ipinatong ang kanyang kamay sa braso nito. Hindi ko alam, Diego, sabi niya. Ngunit hindi mo ito maaaring ituloy, Diego. Hindi sa kanya. Hindi pagkatapos nito. Bahagya siyang lumayo. Inilapat ang isang palad sa kanyang mukha na parang sinusubukang pigilan ang kanyang ulo sa pag-ikot. Ang kasal ay wala pang isang oras. Ang mga bisita, si nanay at tatay, lahat ay narito na. Paano ko ito gagawin? Hindi mo ito kailangang gawin ng mag-isa, sabi ni Alina. Tutulungan kita. Ano man ang kailangan mo, malalampasan natin ito ng magkasama. Tiningnan siya ni Diego ng matagal. Pagkatapos sa wakas, tumango siya. Ang desisyon ay dumating. Masakit, ngunit sa isang lugar sa kanyang mga mata, nakita ni Alina ang isang bagay na tumigas. Paniniwala. Katotohanan. Tara na, sabi niya. Sa loob ng venue, ang kapaligiran ay puno ng kagalakan. Mahina ang tugtog ng musika at ang tawanan ay pumuno sa hangin. Ang mga bisita ay nakaupo, sumisipsip ng tsampag at nakangiti sa pag-asa. Si Veronica ay nakatayo malapit sa floral archway, nagniningning sa puti, kinakabahan na inaayos ang kanyang belo. Humarap siya nang lumapit si Diego. Dani, Sinta, saan ka ba? Walang magaganap na kasal, sabi ni Diego, ang kanyang boses ay kalmado, matatag, walang pag-aalinlangan. Natahimik ang silid, huminto ang bulungan. Kumurap si Veronica, natulala. Ano? Ano ang sinasabi mo? Biro ba ito? Alam ko, Veronica, sabi ni Diego. Alam ko ang lahat tungkol sa iyo, tungkol kay Marco. Nakita ko ang mga larawan. Nabasa ko ang mga mensahe. Ang mga dokumento. Ang Project Phoenix ninyo. Natisod ang mukha ni Veronica, una ay pagkalito, pagkatapos ay takot. Hindi totoo yan. Kasinungalingan yan. Sino ang nagsabi sa iyo niyan? Paninira ito. Hindi mahalaga kung sino ang nagsabi sa akin, sagot niya, ang kanyang boses ay matatag. Ang mahalaga ay alam ko ang katotohanan at hindi ako magpapakasal sa isang taong nagsisinungaling sa akin at nagpaplano ng masama laban sa pamilya ko. Nabasag ang boses ni Veronica, matinis at matalas. Paano mo nagawa yan? Paano mo sinira ang araw na ito? Alam mo ba kung ano ang ginagawa mo? Alam ko eksakto kung ano ang ginagawa ko, sabi ni Diego. Pinipigilan ko ito bago pa maging mas malala. Humarap siya kay Alina, ang kanyang mga mata ay ligaw. Ikaw yan, hindi ba? Palagi mo akong kinasusuklaman. Palagi kang naiinggit. Huwag kang magpatawa, Veronica, kalmadong sabi ni Alina. Hindi ako naiinggit. Pinoprotektahan ko lang ang aking kapatid. Protektahan, mariing sabi ni Veronica. Ibig mong sabihin ay sinasabotahe. Gusto mong sirain ang aming kaligayahan. Hindi ka kailanman magiging masaya, sagot ni Alina. Hindi kung ang lahat ay itinayo sa mga kasinungalingan at panluloko.
Nanginginig si Veronica sa galit. Humakbang siya patungo kay Alina na nakataas ang kamay, ngunit bago siya makasuntok, hinawakan ni Diego ang kanyang pulso. Huwag, matatag niyang sabi. Huwag na lang. Umalis ka rito, Veronica. At huwag ka nang bumalik. Napanganga ang kanyang bibig sa hindi paniniwala. Hinila niya ang kanyang kamay at tumingin sa paligid ng silid sa mga natulalang bisita, sa mga sirang bulaklak, sa mga pangarap na gumuguho sa ilalim ng kanyang mga takong. Pagkatapos ay may isang galit na sigaw, nagmartsa siya pababa ng pasilyo at palabas ng pinto, isinara ito ng malakas sa likod niya. Nanatiling nakatayo si Diego nang nakatigil sa loob ng ilang sandali. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang bumagsak sa isang upuan sa malapit. Ang kanyang mga balikat ay bumagsak, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na pinagsama. Ang katahimikan sa silid ay nakakasakal. Ano ang mangyayari ngayon, bulong niya. Umupo si Alina sa tabi niya. Ngayon, huminga ka, malumanay niyang sabi. At pagkatapos ay magsisimula tayo muli. Ilang sandali matapos ipagpaliban ang kasal, lumapit si Marco kay Alina na parang nakaramdam ng isang bagay na kakilakilabot. Ang kanyang mukha ay maputla, ang kanyang mga mata ay kinakabahan. Alina, tanong niya, ang kanyang boses ay nag-aatubili, balisa. Ano ang nangyayari? Bakit kinansela ni Diego ang kasal? Sinalubong ni Alina ang kanyang mga mata, nakatayo ng tuwid. Wala na siyang takot, tanging kalinawan. Dahil alam niya, Marco. Alam niya ang tungkol sa iyo at kay Veronica. Alam niya ang tungkol sa Project Phoenix ninyo. Nakatayo si Marco nang nakatigil, na parang sinuntok. Bahagyang bumuka ang kanyang bibig, ngunit walang lumabas na salita. Nakita niya ang takot na namumukadkad sa likod ng kanyang mga mata. Ano? Ano ang sinasabi mo? Nautal niyang tanong. Hindi mahalaga, sabi niya, ang kanyang tono ay nagyelo. Ang mahalaga ay tapos na. Hindi niya pakakasalan ang kabit mo. At hindi na kayo makakalustay ng kahit anong ari-arian ng pamilya namin. Dumilim ang mukha ni Marco. Sinabi mo sa kanya, bulong niya. Sinira mo ang lahat. Iniligtas ko siya, sagot ni Alina. At iniligtas ko ang sarili ko. Ikaw ang sumira sa lahat ng araw na ipinagkanulo mo kami. Kumuyom ang kanyang panga. Pagsisisihan mo ito. Hindi kita patatawarin dito. At pagkatapos ay lumingon siya at umalis, lumabas ng venue nang walang anumang salita. Pinanood ni Alina siyang umalis nang may mabigat na puso, hindi dahil sa pinangungulilan niya ang kanilang nakaraan, kundi dahil alam niya na hindi ito matatapos ng tahimik. Ganti ang kalikasan ni Marco. Ngunit hindi na niya siya kinatatakutan. Tapos na siya sa pagiging mapagtiwala, naif na babae na dati siya. Pinanood ni Alina si Marco na umalis ng may mabigat na puso. Hindi dahil sa pangulila sa kanilang nakaraan, kundi dahil alam niya na hindi ito matatapos ng tahimik. Ganti ang kalikasan ni Marco at ang banta niya na ipagsisisihan mo ito ay nagdulot ng lamig sa kanyang likod. Ngunit wala na siyang takot. Tapos na siya sa pagiging mapagtiwala, naif na babae na dati siya. Ang kanyang pagtataksil ay sinunog ang bahaging iyon ng kanyang pagkatao. Ilang araw pagkaraan, umalis si Marco sa kanilang tahanan. Ipinagbalot niya ang kanyang mga gamit at naglaho ng walang paalam o kahit isang tala. Hindi sinubukan ni Alina na pigilan siya. Alam niya na wala nang ipaglalaban. Namatay ang kanilang kasal nang makita niya ang pulang wallet sa bodega. Nagbalik ang katahimikan sa apartment na parang mabigat na kortina. Umupo siya sa sofa, pumikit, at hinayaan ang sarili na maramdaman ang sakit, kalungkutan, hindi paniniwala at takot. Ngunit sa ilalim ng lahat ng ito, mayroon ding ibang bagay. Isang pakiramdam ng paglaya ng pag-usad ng kalayaan. Ang sumunod na ilang araw ay lumipas na parang isang ulap. Sinimulan ni Alina ang pagkuha ng mga papeles para sa diborsyo, nakipagpulong sa isang abogado, at sinubukang iproseso ang emosyonal na kaguluhan. Ito ay nakakapagod, ngunit pinilit niya ang sarili na manatiling matatag para kay Diego at para sa kanyang sarili. Hirap din si Diego. Lubos siyang sinaktan ng pagtataksil. Ngunit sinubukan niyang magpatuloy. Sila ni Alina ay nagkasama sa mga unang brutal na linggo, mas mahigpit na nakatali ngayon dahil sa kanilang pinagsamahan. Isang gabi, dumating si Diego para sa hapunan. Mukha siyang pagod, ngunit mas buhay kaysa sa nakalipas na mga araw.
Mayroong isang bagay na iba sa kanyang mga mata, isang bagay na puno ng pag-asa. Salamat, ate, sabi niya habang yakap siya. Iniligtas mo ako. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko kung wala ka. Palagi mo akong kasama, malumanay niyang sagot. Malalampasan natin ito ng magkasama. Alam ko, sabi niya, humila ng bahagya na may maliit na ngiti. Napag-iisipan ko na. Gusto kong magsimula ng bago marahil sarili kong negosyo. Matagal ko nang pinangarap ito. Sa tingin ko handa na ako. Ngumiti si Alina. Magaling iyan, Diego. Naniniwala ako sa iyo. Alam kong kaya mo iyan. Umupo sila ng magkasama sa loob ng ilang oras ng gabing iyon, nag-uusap tungkol sa kinabukasan, inaalala ang nakaraan, nangangarap tungkol sa kung ano ang maaaring mangyari. Pareho silang nabali, ngunit hindi sila nasira. Sa kanilang pinagsamahan na sakit, nakahanap sila ng isang matatag, hindi matitinag na bagay. Ang proseso ng diborsyo, sa pagtataka ni Alina, ay naging medyo maayos. Walang prenuptial agreement na naging pabor sa kanya. Lahat ng kanilang itinayo sa loob ng maraming taon, ang apartment, ang kotse, ang mga account, ay hinati ng pantay. Hindi ito pinaglaban ni Marco. Para bang gusto lang niyang hugasan ang kanyang mga kamay sa lahat ng ito. Hindi naramdaman ni Alina na siya ay nagwagi. Naramdaman niya ang kaluwagan na parang sa wakas ay nagsisimula ng matapos ang bangungot. Isang gabi, habang nag-aayos ng mga lumang kahon sa bodega at naghahanda na lumipat, tumunog ang telepono ni Alina. Isang numerong hindi niya kilala ang lumabas sa screen. Ang una niyang instinto ay hayaan itong mapunta sa voicemail, ngunit may isang bagay na nagtulak sa kanya upang sagutin. Hello, Alina. Si Andrew ito, sabi ng boses sa kabilang linya. Ang pangalan ay bahagyang pamilyar. Andrew, pasensya na hindi ko di. Nagtatrabaho ako kay Marco, malumanay niyang sabi. Sa firm. Minsan ka nang pumunta sa opisina. Malamang ay hindi mo na ako matandaan. Ngayon ay naalala na niya. Si Andrew ay tahimik, reserbado, isang tao na madaling mawala sa background. Nakita niya ito sa pagdaan, hindi kailanman nakipagpalitan ng higit sa ilang magalang na salita. Naaalala ko, sabi niya, ang kanyang tono ay maingat. May problema ba? Naisip ko lang na nararapat mong malaman, patuloy niya. Ako ang nagpadala sa iyo ng anonymous na mensahe bago ang kasal ni Diego. Napigilan ang hininga ni Alina. Napatigil siya. Ikaw, sabi niya na hindi makapaniwala. Ikaw ang nagpadala nito. Ngunit bakit? May mahabang paghinto. Pagkatapos, nang may bahid ng kapaitan, sabi ni Andrew, dahil sinubukan din ni Veronica sa akin bago si Marco. Sinubukan niya akong gamitin, manipulahin. Gusto niya ng isang bagay, promosyon, leverage. Hindi ko alam. Nang malaman ko kung ano ang ginagawa niya kay Marco at kung ano ang plano niya sa kapatid mo, hindi ko ito hahayaan. Kailangan kong sabihin ang isang bagay. Ngunit natatakot ako. Hindi ko akalain na maniniwala ang sinuman sa akin. Kaya nanatili akong anonymous. Natigilan si Alina. Hindi niya kailanman naisip na maaaring may ibang tao. Isang tao pa na nahilo sa mga kasinungalingan. Isang biktima pa. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin, bulong niya. Ikaw iniligtas mo ako. Iniligtas mo si Diego. At ang pamilya ko. Gusto ko lang ng hustisya, sagot ni Andrew. Pinanood ko si Marco na nililinlang ka. Pinanood ko si Veronica na nililinlang si Diego at hindi ako makaupo lang. May nag-aalala sa boses ni Andrew. Ngunit may isa pang bagay, Alina. Matapos kanselahin ang kasal, sinubukan ni Marco na ituloy ang Project Phoenix na mag-isa. Ito ay mas malalim pa sa akala mo. Pinaplano nilang gamitin ang koneksyon ni Veronica sa pamilya ninyo para sa malaking financial fraud na konektado sa pagkuha ng isang major corporation gamit ang ipit na pondo mula sa mga investment ng pamilya Santos. Nasa akin ang karagdagang ebidensya na maaaring magpatunay nito. Natatakot ako na kung hindi ito mahaharap, maaaring subukan niyang gawin ito sa iba, o gamitin laban sa inyo sa hinaharap. Naramdaman ni Alina na tila sinindihan ang isang ilaw sa loob niya. Ang smooth divorce ni Marco ay isang pansamantalang pag-atras lamang. Ang kanyang banta ng paghihiganti ay totoo, at ito ay nakakonekta sa financial fraud.
Andrew, kailangan kitang makilala, sabi ni Alina, ang kanyang boses ay naging matatag at determinado. Kailangan kong makita ang mga ebidensya na iyan. Kailangan nating pigilan si Marco bago pa maging huli ang lahat. Tumango si Andrew. Kailan mo gustong magkita? Ngayon. Sa lalong madaling panahon. May alam akong coffee shop na pribado. Padadala ko sa iyo ang address. Sige, sagot ni Andrew. Mag-iingat ka, Alina. Si Marco ay hindi nagpapatawad. Nang magkita si Alina at Andrew sa coffee shop, dala ni Andrew ang isang briefcase na puno ng mga dokumento. Financial statements, mga emails na may code, mga plano ng kumpanya, at mga recorded na pag-uusap. Pinagsama ang mga ito sa mga larawan at dokumento na nakuha ni Alina, bumuo ito ng isang napakapanganib na kaso laban kina Marco at Veronica. Ipinaliwanag ni Andrew ang mga detalye ng T-Project Phoenix, isang komplikadong scheme para magmanipula ng stock prices at kumuha ng malalaking pondo mula sa investment portfolio ng pamilya Santos sa pamamagitan ng paggamit ng insider information na nakuha ni Marco mula sa kanyang trabaho at ang connection ni Veronica sa pamilya. Hindi lang ito tungkol sa pera, Alina, sabi ni Andrew. Gusto ni Marco ng kapangyarihan. Gusto niya ng kontrol. Ang pag-aasawa kay Veronica ay ang kanyang daan para makapasok sa mundo ng pamilya ninyo, gamitin ang pangalan ninyo para maging lehitimo ang kanyang operasyon. Nanginig ang galit ni Alina, ngunit mas lalong tumibay ang kanyang determinasyon. Salamat, Andrew, sabi niya. Dahil sa iyo, mailaban kami. May alam akong abogado na eksperto sa corporate fraud. Kinabukasan, kasama si Diego na lubos na nagulat, ngunit handang lumaban, pinuntahan nila ang abogado ng pamilya, si Atty. Ramirez. Nang makita ni Atty. Ramirez ang lahat ng ebidensya, lalo na ang mga dokumento mula kay Andrew, napanganga siya. Ito ay isang malaking kaso, sabi niya, seryoso ang boses. Hindi lang ito marital infidelity, kundi malawakang financial fraud. Kailangan nating isama ang mga magulang mo dito, Alina. Ito ay makaapekto sa buong pamilya Santos. Ang paglantad ng financial fraud ay mas mahirap kaysa sa paglantad ng affair. Nang malaman ng kanyang mga magulang ang buong detalye ng T-Project Phoenix at kung paano sila halos mawalan ng malaking bahagi ng kanilang pinaghirapan, lalo na si tatay, nagkaroon ng matinding sakit sa puso. Ang pagtataksil ni Marco ay hindi lang sa kanilang anak, kundi sa kanilang tiwala at seguridad. Hindi ko akalain na kaya niyang gawin ito, bulong ni nanay, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Pinagkatiwalaan namin siya. Tulad ng sarili naming anak. Hindi na tayo makapagpapahinga, ina-itay, sabi ni Alina, hawak ang kamay ng kanyang ina. Kailangan nating lumaban. Para sa atin. Para sa kinabukasan. Ang legal na proseso ay nagsimula. Nagharap ng kaso ang pamilya Santos laban kina Marco at Veronica para sa financial fraud at attempted embezzlement. Dahil sa dami ng ebidensya at ang testimonya ni Andrew, nahirapan sina Marco at Veronica na makahanap ng pagtatanggol. Nagkagulo ang kanilang samahan, sinisisi ang isa't isa, at lumabas ang tunay na kulay ng kanilang kasakiman. Sa huling paghaharap sa korte, nakatayo si Alina ng matikas. Tinitigan niya si Marco, na payat at tila matanda na, at si Veronica, na nawalan ng kanyang dating ningning. Nakita niya ang takot sa kanilang mga mata, ang pagkabigo ng kanilang mga plano. Ang katotohanan ay lumalabas, sabi ng taga-usig. At sa kasong ito, ang katotohanan ay nagpapakita ng isang komplikadong web ng panloloko, pagnanakaw at pagtataksil. Sa huli, nahatulan sina Marco at Veronica. Si Marco, bilang utak ng scheme, ay nahaharap sa mas mabigat na parusa, kabilang ang mahabang panahon sa bilangguan at pagbabayad ng malaking halaga ng pinsala. Si Veronica, bagaman mas mababa ang kanyang papel, ay nahatulan din at nawalan ng lahat ng kanyang propesyonal na karera at reputasyon. Ang T-Project Phoenix ay lubusang nabuwag. Matapos ang lahat ng kaguluhan, ang buhay ni Alina ay dahan-dahang bumalik sa kaayusan, ngunit ito ay ibang uri ng kaayusan. Ito ay ipinanganak hindi mula sa kaginhawaan, kundi mula sa katatagan. Dumaan siya sa apoy at lumabas siya ng mas malakas, mas malinaw, mas sigurado sa kung sino siya. Naintindihan niya ngayon na ang pagtataksil ay hindi ang katapusan. Ito ay isang pagkasira,
isang masakit, kinakailangang punto ng pagbasag na pumilit sa kanya na suriin ang lahat ng kanyang pinaniniwalaan, lahat ng kanyang gusto, lahat ng kanyang nararapat. Ito ang simula ng isang bagong bagay. Hindi na niya pinagdududahan ang kanyang instinto. Hindi na siya kumakapit sa mga bagay na hindi na nakakatulong sa kanya. Pinahahalagahan niya ang katotohanan kahit masakit. Pinahahalagahan niya ang kanyang sarili at hindi na siya natatakot sa pagbabago. Mayroon pa ring mga mahirap na araw, mga sandali kung saan ang nakaraan ay humihila sa kanyang manggas na parang multo na tumatangging kalimutan. Ngunit alam na ni Alina kung paano ito harapin ngayon. Mayroon siyang mga kasangkapan. Mayroon siyang lakas. Mayroon siyang mga tao. Si Diego, si Andrew, mga bagong kaibigan, isang buhay na naghihintay na mabuo. Ibinalot ni Alina ang kanyang bahagi ng apartment at bumili ng isang katamtamang bagong lugar sa ibang bahagi ng lungsod, isang lugar na tahimik, hindi pamilyar, malaya sa mga lumang anino. Umalis siya sa kanyang trabaho sa firm kung saan siya nagtrabaho ng mahigit isang dekada. Ito ay matatag, kagalang-galang, ngunit wala na itong nagdulot ng spark sa kanya. Nakahanap siya ng bagong posisyon, isa na may mas maraming pagkamalikhain, mas maraming paglago, mas maraming buhay. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman niya na ang mundo ay bumubukas sa halip na sumasara. Si Diego, ganoon din, ay gumagaling. Dahan-dahan ngunit patuloy. Nakahanap siya ng bagong trabaho at nagsimulang mag-photography, isang bagay na minahal niya noong teenager, ngunit iniwan sa isang lugar sa daan patungo sa pagtanda. Nagsimula siyang maglakbay, kahit sa mga kalapit na bayan lamang. Tatawagan niya si Alina mula sa daan, inilalarawan ang mga paglubog ng araw na kinukuha niya, ang mga mukha ng mga estranghero, ang pakiramdam ng paggalaw muli pagkatapos ng napakaraming katahimikan. Lumalim ang kanilang ugnayan sa pamamagitan ng mga tawag na ito. Palagi silang malapit, ngunit ngayon ay may isang bagay na hindi matitinag sa pagitan nila. Isang hapon, habang naglalakad pa uwi si Alina mula sa grocery store, lumingon siya sa isang kanto at muntik nang mabangga si Marco. Mukha siyang matanda, pagod at mas payat kaysa sa kanyang naaalala. May mga linya sa paligid ng kanyang bibig na wala roon noon, at ang kanyang mga mata ay nababalutan ng anino ng maaaring pagsisisi. Nang makita niya siya, napatigil siya. Ibinaba niya ang kanyang mga mata na parang umaasa na hindi siya mapapansin. Ngunit napansin siya ni Alina, at may isang bagay sa loob niya ang nagsabi sa kanya na huwag iwasan ang tingin. Marco, kalmado niyang sabi. Sandali. Tumigil siya, dahan-dahang lumingon. May kahihiyan sa kanyang mukha, marahil ay kalungkutan pa nga. Alina, ako may gusto sana akong sabihin. Tiningnan siya ni Alina ng matatag, walang galit, walang takot. Patawad, sabi niya, halos bulong. Para sa lahat. Hindi agad sumagot si Alina. Hinayaan niya ang katahimikan na mamayani sa pagitan nila, hindi dahil sa kalupitan, kundi dahil sa pagmamalasakit. Nang sa wakas ay magsalita siya, ang kanyang boses ay malinaw at matatag. Pinatatawad kita. Kumukurap si Marco, nagulat. Talaga? Pinatatawad mo ako? Hindi ko ito ginagawa para sa iyo, sabi niya. Ginagawa ko ito para sa akin. Ayoko nang dalhin ito. Ayoko nang kamuhian ka. Gusto kong magpatuloy. Dahan-dahan siyang tumango, ang kanyang mga labi ay nakatikom. Sana makahanap ka ng kaligayahan, Alina. Tunay na kaligayahan. Makikita ko, sabi niya, at sana ikaw din. Lumingon siya at lumakad palayo, hindi nang may galit, hindi nang may kalungkutan, kundi nang may kapayapaan. Sa mga sumunod na araw, bumalik siya sa isang kalmadong routine. Ngunit ito ay ibang uri ng kalmado, isa na ipinanganak hindi mula sa kaginhawaan, kundi mula sa katatagan. Naintindihan niya ngayon na ang pagtataksil ay hindi ang katapusan. Ito ay isang pagkasira, isang masakit, kinakailangang punto ng pagbasag na pumilit sa kanya na suriin ang lahat ng kanyang pinaniniwalaan, lahat ng kanyang gusto, lahat ng kanyang nararapat. Ito ang simula ng isang bagong bagay. Hindi na niya pinagdududahan ang kanyang instinto. Hindi na siya kumakapit sa mga bagay na hindi na nakakatulong sa kanya. Pinahahalagahan niya ang katotohanan kahit masakit. Pinahahalagahan niya ang kanyang sarili at hindi na siya natatakot sa pagbabago. Lumipas ang tagsibol ng payapa ng taong iyon.
Ang lungsod ay tila muling humihinga na may mga puno na nagdadamit ng malambot na berde, at ang hangin ay napuno ng amoy ng mga bagong simula. Nakita ni Alina ang kanyang sarili na mas madalas maglakad, nananatili sa mga tindahan ng libro, nakikinig sa musika na hindi niya nahawakan sa loob ng maraming taon. Bumili siya ng bagong notebook at nagsimulang magsulat muli. Mga iniisip, impresyon, mga fragment ng kanyang sarili na muling natuklasan. Isang Sabado ng umaga, nakatanggap siya ng text mula kay Diego. Gusto mong mag-hiking? Nakakita ako ng trail sa labas ng lungsod. Mukhang maganda. Ngumiti siya. CJ. Inilaan nila ang araw sa paglalakad sa mga burol at mga ligaw na bulaklak, nag-uusap tungkol sa lahat at wala. Dala ni Diego ang kanyang kamera at sa isang punto ay lumingon siya kay Alina at sinabi, "Mukha kang mas magaan, ate, na parang sa wakas ay nakabitiw ka na." Sagot niya. Sa unang pagkakataon sa loob ng matagal na panahon, nararamdaman kong naroon ako kung saan ako nararapat. Umupo sila sa isang bato, ang langit ay nakabukas sa itaas nila, ang hangin ay malambot at mainit. Iniisip mo pa ba siya? Tahimik niyang tanong. Si Veronica. Tumango siya. Minsan, pag-amin niya, ngunit hindi na nang may galit, bilang aral na lang. Isang paalala na hindi laging ang tao ay kung ano ang tila sila. Na kailangan mong magtiwala sa iyong instinto. Na kahit ang pinakamalalim na pagtataksil ay hindi nagbibigay kahulugan kung sino ka. Nagpapakita lang ito kung sino sila. Tumango si Diego, nag-iisip. Sa tingin ko kailangan kong marinig yan. Nang gabing iyon, matapos siyang ihatid ni Diego, matagal na nakatayo si Alina sa kanyang bagong sala, pinagmamasdan ang lumalalim na liwanag na kumalat sa mga dingding. Ang mga peklat ay naroon pa rin sa ilalim ng ibabaw, ngunit hindi na masakit tulad ng dati. Tahimik na sila ngayon, mga kupas na paalala, hindi bukas na sugat. At pagkatapos ay isang mahinang katok sa pinto. Hindi siya umaasa ng sinuman. Binuksan niya ito at nakakita ng isang maliit na sobre na nakahiga sa banig. Walang pangalan, walang address. Kinuha niya ito at binuksan. Sa loob ay isang larawan. Ito ay mula sa maraming taon na ang nakalipas. Siya at si Diego na nagtatawanan sa likod bahay sa isang family barbecue. Yakap-yakap ang isa't isa, ang mga mukha ay nasinaga ng araw at walang pag-aalala. Sa likod, sa malinis na sulat kamay, nakasulat, ang ilang katotohanan ay nararapat ipaglaban. Tinitigan ito ni Alina, isang bukol ang bumaba sa kanyang lalamunan. Hindi niya narinig si Andrew mula ng huling tawag na iyon. Hindi niya alam kung nasaan siya o kung ano ang nangyari sa kanya, ngunit ito, ang maliit, tahimik na kilos na ito, ay sapat na. Inilagay niya ang larawan sa isang frame at inilagay ito sa kanyang bookshelf. Sa mga sumunod na linggo, nagsimulang umuo si Alina sa mga bagong bagay. Sumali siya sa isang lokal na book club, kumuha ng weekend painting class, nakilala ang mga tao na hindi niya kailanman nakasalamuha noon. Nag-date pa nga siya, isa lang, ngunit hindi mahalaga. Ang mahalaga ay bukas siya muli, bukas sa mundo, bukas sa kanyang sarili. Ang kanyang nakaraan ay hindi nawala. Nawalan lang ito ng kapit. At habang nakahiga siya sa kama isang gabi, ang lungsod ay mahinang umuugong sa labas ng kanyang bintana, ibinulong niya sa dilim, nagawa ko. Hindi ito isang matagumpay na pahayag. Hindi ito malakas o dramatiko. Tahimik ito, matatag, totoo. Lumakad siya sa gitna ng pagkawasak. Hinarap niya ang katotohanan. Pinili niyang bumangon. At ngayon siya ay malaya. Ang bagong apartment ni Alina ay malayo sa dating buhay niya. Hindi ito kasing laki, ngunit ito ay puno ng sariwang hangin at liwanag, walang bakas ng mapait na alaala. Ang mga pader ay pininturahan ng malambot na puti, at ang mga simpleng kagamitan ay nagbibigay ng pakiramdam ng kapayapaan at kalinawan. Ang bawat umaga ay nagsisimula sa isang ritual, mainit na kape, isang sandali ng tahimik na pagmumuni-muni habang pinapanood ang pagsikat ng araw sa bagong cityscape, at ang maingat na pagtutubig sa kanyang mga halaman. Ang bawat dahon na umuusbong ay tila simbolo ng kanyang sariling paglago. Ang kanyang bagong trabaho sa isang non-profit organization na nakatuon sa financial literacy para sa mga kababaihan ay nagbigay sa kanya ng panibagong layunin. Dito, ang kanyang husay bilang analyst ay ginamit hindi para sa kasakiman, kundi para sa pagpapalakas ng mga kababaihan na maging financially independent.
Ang kanyang mga kasamahan ay iba sa dating corporate world, mas mapagmalasakit, mas totoo. Ang bawat session na itinuro niya, bawat ngiti ng isang babaeng nakaintindi sa isang komplikadong konsepto, ay nagbigay sa kanya ng kagalakan na hindi niya naramdaman noon. Isang hapon, habang nagtuturo siya ng workshop tungkol sa basic budgeting, isang matandang babae ang lumapit sa kanya, ang kanyang mga mata ay puno ng pasasalamat. Salamat, Ma'am Alina. Dahil sa inyo, sa wakas ay naunawaan ko na kung paano ayusin ang aking finances. Pakiramdam ko ay may pag-asa na ako. Ang mga salitang ito ay nagbigay sa kanya ng mas malalim na kahulugan kaysa sa anumang bonus na natanggap niya noon. Hindi pa rin madali ang lahat. May mga gabi kung saan ang katahimikan ng apartment ay tila nagiging mabigat at ang mga anino ng nakaraan ay gumagapang. Ngunit ngayon, mayroon siyang mga kasangkapan para harapin ang mga ito. Isusulat niya ang kanyang mga damdamin sa kanyang journal o tatawagan niya si Diego. Ang kanyang kapatid ay laging naroon, handang makinig at magbigay ng tawanan. Kumusta na ang gallery, Diego? Tanong niya isang gabi. Nako, ate, ang daming paperworks, tumawa si Diego. Pero exciting. Mayroon akong nakitang ilang promising na local artists. Sa tingin ko, magugustuhan mo ang mga gawa nila. Pero ang rent, naku. Kaya mo iyan, sagot ni Alina, ang kanyang boses ay puno ng paghihikayat. Maliit ang simula, pero tuloy-tuloy lang. Alam kong magiging matagumpay ka. Ang pagbubukas ng Tilikha Art Gallery ni Diego ay isang tagumpay, kahit pamaliit. Ang kanyang lugar ay maliit, nakatago sa isang umuusbong na distrito, ngunit mayroon itong kakaibang charm. Ang mga pader ay pininturahan ng malambot na gray, at ang mga gawa ng mga local artists ay nakasabit ng maayos, nagpapakita ng iba't ibang kulay at damdamin. Pinagsama-sama ni Diego ang kanyang mga larawan mula sa kanyang mga paglalakbay na nagbibigay ng personal na touch sa espasyo. Nakatayo si Alina sa tabi niya, ang kanyang puso ay puno ng pagmamalaki habang pinapanood niya ang kanyang kapatid na nakikipag-usap sa mga bisita, ang kanyang mga mata ay nagniningning na maisigasig. Si Diego ay buhay na buhay, sa wakas ay ginagawa ang isang bagay na tunay na mahal niya. Ngunit ang simula ay hindi madali. Ang mga benta ay mabagal at ang mga bayarin ay nagiging malaki. Isang araw, nakita ni Alina si Diego na nakatitig sa kanyang mga accounting books, ang kanyang noo ay nakakunot. May problema ba, Diego? Tanong niya. Naku, ate. Ang hirap pala magsimula ng negosyo, bumuntong hininga siya. Ang marketing, ang supplies, ang rent. Pakiramdam ko, mauubos ang ipon ko bago pa man kami magsimula. Normal lang iyan, sagot ni Alina, umupo sa tabi niya. Pero huwag kang susuko. Tandaan mo ang pinagdaanan natin. Ito ay maliit na hamon lamang. Mayroon akong mga ideya. Pwede nating i-explore ang online platform, mag-host ng workshops dito sa gallery para makakuha ng traffic, at mag-apply para sa mga small business grants. Sa tulong ni Alina at sa kanyang sariling determinasyon, dahan-dahang nakabangon ang gallery. Nagsimula silang magkaroon ng maliit na events, tulad ng Tea Art Night na may live music na nakakuha ng atensyon. Ang mga litrato ni Diego ay naging popular din, at ang kanyang mga kwento sa likod ng bawat larawan ay nakakaakit sa mga bisita. Nakahanap si Diego ng kanyang sariling ritmo sa pagiging negosyante, isang ritmo na puno ng passion at pagpupursige. Ilang buwan matapos ang paglilitis, habang nag-aayos si Alina ng kanyang mga email, nakakita siya ng isang mensahe mula sa isang hindi pamilyar na pangalan. Andrew Reyes. Ito ay isang formal na email mula sa isang bagong consulting firm. Sa dulo ng email, isang personal na tala, nais ko lang mag-follow up at magpasalamat muli sa iyong tapang. Nakita ko ang balita tungkol sa paghatol kay Marco at Veronica. Ito ay nagbigay sa akin ng kapanatagan na ang hustisya ay naghari. Gusto kitang imbitahan para sa kape, kung may oras ka. Walang agenda, gusto lang mag-catch up. Napangiti si Alina. Si Andrew. Ang tahimik na bayani na nagbigay ng i-tsakha sa kanilang kalayaan. Nag-atubili siya sandali pagkatapos ay nag-reply. Salamat, Andrew. Gusto ko iyan. Sa isang coffee shop malapit sa aking opisina. Bukas ng hapon. Nang magkita sila, si Andrew ay mukhang mas gumaan, mas malaya kaysa sa kanyang naaalala.
Hindi na niya suot ang kanyang formal corporate attire. Sa halip, nakasuot siya ng isang simpleng polo shirt at jeans. Mukha kang masaya, Andrew, sabi ni Alina. Ako rin, Alina, sagot niya, isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Mabigat ang mundo ng corporate finance. Ngayon, nag-aaral ako ng data analytics at nagtatrabaho ako sa isang maliit na tech startup. Mas may pakiramdam ng purpose. Pinag-usapan nila ang kanilang mga karanasan, ang kanilang mga bagong buhay. Nalaman ni Alina na matapos magbigay ng testimonya si Andrew, umalis din siya sa kanyang dating trabaho. Hindi niya kayang manatili sa isang industriya na nagpapakita ng ganitong uri ng kasakiman. Hindi ko akalain na makikita kitang muli, sabi ni Alina. Salamat, Andrew. Walang sapat na salita para ipahayag ang aking pasasalamat. Hindi mo kailangang magpasalamat, Anya. Ginawa ko lang ang alam kong tama. At ikaw, Alina, ikaw ang nagtuloy ng laban. Ikaw ang nagpanalo. Ang pag-uusap na iyon ay hindi nagdulot ng romantikong sparks, ngunit nagtatag ng isang malalim na pagkakaibigan na nakabatay sa pagtitiwala at paggalang. Ito ay isang paalala na kahit sa pinakamadilim na sandali, mayroong mga tao na handang lumaban para sa katotohanan. Ang paggaling ng kanyang mga magulang ay mas mabagal, mas masakit. Si tatay, lalo na, ay labis na nasaktan ng pagtataksil sa pananalapi. Ang pagkaalam na si Marco, na itinuturing nilang anak, ay nagplano na sirain ang kanilang yaman ay nagdulot ng malalim na sugat. Ngunit sa paglipas ng mga linggo, sa bawat desisyon ng korte na nagpapakita ng hustisya, at sa bawat pagbisita ni na Alina at Diego, unti-unti silang bumabangon. Dinala ni Alina ang kanyang mga magulang sa kanyang bagong apartment. Pinakain niya sila ng masarap na lutong bahay at nagkwentuhan sila ng mga light-hearted na bagay. Malambing ang lugar mo, anak, sabi ni nanay, ang kanyang mga mata ay nagsimulang bumalik ang ningning. Mas payapa dito. Isang araw, dinala ni Diego ang kanyang mga magulang sa kanyang gallery. Ipinakita niya sa kanila ang mga bagong likha, ang mga larawan na kanyang kinunan, at ipinaliwanag ang kanyang mga pangarap. Nakita ni tatay ang passion sa mata ni Diego. Magaling ang mga gawa mo, anak, sabi ni tatay, hinawakan ang isang canvas na mailarawan ng isang liblib na tanawin. Mayroon kang talento. Ipagpatuloy mo iyan. Sa pagtingin ni Alina sa kanyang mga magulang, nakita niya ang isang pahiwatig ng kanilang dating lakas. Ang sakit ay naroon pa rin, ngunit ito ay napalitan na ng pagmamalaki sa kanilang mga anak. Napagtanto niya na ang kanilang paggaling ay magiging isang patuloy na proseso, ngunit sila ay nasa tamang landas. Ang pamilya Santos ay nabali, ngunit hindi sila nasira. Sa halip, sila ay naging mas matatag, mas nagkakaisa. Hindi lahat ng sugat ay naghilom ng tahimik. Sa kabila ng pagiging pribado ng legal na proseso, ang balita tungkol sa iskandalo ay kumalat pa rin sa kanilang social circle. Nagsimulang maramdaman ni Alina ang mga bulong, ang mga mapanuring tingin mula sa mga lumang kakilala. Sa mga casual gatherings, may mga mata na sumusunod sa kanya, at ang ilang pag-uusap ay tila humihinto kapag siya ay lumalapit. Isang hapon, habang nasa isang grocery store, nakasalubong niya ang isang dating kasamahan sa trabaho na si Michelle. Ngumiti si Michelle, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng pag-usisa. Alina! Kumusta? Nabalitaan ko ang nangyari. Grabe, ha? Buti na lang nakabangon ka. Ang kanyang boses ay tila may halong awa at sismis. Ngumiti si Alina, kalmado. Salamat, Michelle. Ito ay isang mahirap na panahon, ngunit kailangan mong magpatuloy. Mas maganda ang buhay ko ngayon. Kasama pa si Marco. Nabalitaan ko na nasa loob na siya. At si Veronica din, kawawa naman, sabi ni Michelle, ang kanyang boses ay maihalong chismis. Ang hustisya ay nagharing, sagot ni Alina, ang kanyang boses ay matatag. Ang katotohanan ay laging lalabas. Ngayon, mas marami akong pag-asa sa kinabukasan. Nagpaalam siya ng maayos, naglakad palayo ng may dignidad. Ang mga sandaling tulad nito ay paalala na hindi siya makatakas sa nakaraan. Ngunit sa bawat pagkakataon, naging mas matatag siya. Hindi na niya hinayaan ang mga opinyon ng iba na magbigay kahulugan sa kanya. Ang kanyang sariling katotohanan at ang kanyang paggaling ang mas mahalaga. Siya ay mas malakas kaysa sa anumang chismis. Ilang buwan pa ang lumipas, at sa wakas ay handa na ang T-Likha Art Gallery ni Diego para sa kanyang grand opening.
Ito ay isang mas engranding affair kaysa sa unang pagbubukas, na may mga ilaw, musika, at mga bisita na umaabot sa labas ng pinto. Dumating ang buong pamilya Santos, kasama ang ilang kaibigan ni Alina sa kanyang bagong trabaho, at, sa kanyang pagtataka, si Andrew. Alina, sabi ni Andrew, ngumiti. Maganda ang lugar ni Diego. Kahanga-hanga. Salamat sa iyong pagdating, sagot ni Alina. Pinanood ni Alina si Diego na nag-ikot, nakikipag-usap sa mga mamimili, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kagalakan. Isang sikat na art critic ang dumalo at nagbigay ng mga positibong komento tungkol sa raw talent ng mga artists na ipinapakita ni Diego. Ang isang malaking canvas, isang abstract piece, ay nabili sa isang malaking halaga. Ang pangarap ni Diego ay lumilipad na. Sa gitna ng kagalakan, naramdaman ni Alina ang isang matinding pasasalamat. Ang lahat ng hirap, ang lahat ng sakit, ay nagdulot sa kanila sa puntong ito ng kaligayahan. Siya ay napapalibutan ng mga taong nagmamahal sa kanya, ng mga taong nagtitiwala sa kanya. Wala nang mas mahalaga pa. Nagsimulang umangat ang karera ni Alina sa non-profit. Ang kanyang kakayahan sa financial analysis, na dati ginagamit sa corporate world, ay naging napakahalaga sa pagtulong sa kanilang mga kliyente. Nagsimula siyang magbigay ng mga talks sa iba't ibang komunidad, at ang kanyang kwento ng resilience ay naging inspirasyon. Isang araw, inalok siya ng isang posisyon bilang Head of Program Development, isang role na may mas malaking responsibilidad at pagkakataon upang makagawa ng mas malaking impact. Kinailangan nito ng mas maraming oras, mas maraming trabaho, ngunit naramdaman niya ang isang pagtawag. Naramdaman niya ang isang pakiramdam ng layunin na mas malalim kaysa sa pera o reputasyon. Sa personal na buhay, nagsimula siyang mag-explore ng mga bagong libangan. Nag-enroll siya sa isang pottery class, natuklasan ang isang pakiramdam ng kapayapaan sa paghuhubog ng luwad sa kanyang mga kamay. Nagsimula siyang mag-volunteer sa isang local animal shelter tuwing Sabado, nakahanap ng kagalakan sa mga tahimik na sandali kasama ang mga aso at pusa. Ang kanyang buhay ay puno, hindi ng kaguluhan, kundi ng mga makabuluhang karanasan. Isang taon na ang lumipas mula nang kinansela ang kasal ni Diego. Ang araw ay dumating at lumipas ng walang drama. Nagkaroon ng isang tahimik na hapunan ang pamilya Santos, na nagdiwang ng kanilang pagkakaisa at paglampas sa pagsubok. Nag-alay sila ng panalangin hindi para sa nakaraan, kundi para sa kanilang kinabukasan. Naglakad si Alina sa kanyang dating apartment building, na ngayon ay may bagong may-ari na. Tiningnan niya ang bintana ng kanyang dating silid, at isang sandali ay naramdaman niya ang sakit. Ngunit mabilis itong pinalitan ng isang pakiramdam ng pasasalamat. Salamat sa mga aral, sa lakas na natuklasan niya, sa kalayaan na kanyang natamo. Hindi na siya ang babaeng nakatira doon, na nababalot sa kasinungalingan. Sa loob ng kanyang journal, isinulat niya, 1 taon na ang lumipas. Ang sugat ay naghilom, ngunit ang peklat ay nananatili. Isang paalala ng sakit, ngunit higit pa rito, isang paalala ng aking lakas. Ng pag-ibig na nagligtas sa akin. Ng katotohanan na nagpalaya sa akin. Hindi ko makakalimutan, ngunit pinili kong magpatuloy. Ang buhay ay patuloy na lumalawak para kay Alina. Ang kanyang relasyon kay Diego ay mas matibay kaysa dati, isang di nababasag na ugnayan na nabuo sa apoy ng pagsubok. Si Andrew ay nanatiling isang matapat na kaibigan, isang tahimik na suporta na laging naroon kung kailangan niya. Ang kanyang karera sa non-profit ay lumalago, at sa bawat araw, naramdaman niya na siya ay nakagawa ng isang tunay na pagkakaiba. Isang hapon, habang nakatayo siya sa bintana ng kanyang opisina, pinagmamasdan ang buhay na lungsod sa ibaba, naramdaman niya ang isang pakiramdam ng kapayapaan na hindi niya naramdaman noon. Walang takot, walang pagsisisi, walang pag-aalinlangan. Ang kanyang puso ay bukas sa mga bagong posibilidad. Hindi niya hinahanap ang pag-ibig, ngunit alam niya na kung ito ay darating, siya ay handa na. Handa na siya para sa tunay na pag-ibig, batay sa katapatan at paggalang, hindi sa kasinungalingan at pagtataksil. Siya ay ganap na buo, hindi dahil sa sinuman, kundi dahil sa kanyang sarili. Sa kanyang huling entry sa journal, isinulat niya, ang mga bagong simula ay madalas na nakamaskara bilang masakit na pagtatapos. Ang aking paglalakbay ay puno ng hindi inaasahang kanto, ngunit sa bawat isa, natuklasan ko ang isang mas malalim na bahagi ng aking sarili. Ako ay nagbago. Ako ay lumago. At ang pinakamahalaga, ako ay malaya.
Ang araw ay lumubog at ang mga ilaw ng lungsod ay nagsimulang kumikinang, isa-isa. Pinanood ni Alina ang mga ito at sa tahimik na sandaling iyon, ngumiti siya. Ang kanyang kwento ay hindi natapos, ngunit ang isang mahalagang kabanata ay sarado na nagbibigay daan para sa isang bagong horizon. Lumipas ang 2 taon mula nang gumuhit ng bagong linya ang buhay ni Alina. Ang kanyang trabaho sa non-profit ay patuloy na lumalago. Sa ilalim ng kanyang pamamahala, ang kanilang financial literacy programs ay umabot sa mas maraming kababaihan sa iba't ibang rehiyon, kabilang ang mga malalayong komunidad. Ang mga kwento ng pagbabago mula sa kanilang mga kliyente ay nagpatunay na ang kanyang pinagdaanan ay hindi na sayang, ito ay naging gabay sa pagtulong sa iba. Naalala niya ang isang partikular na karanasan, isang workshop sa isang rural na lugar kung saan nagkaroon sila ng outreach. Isang matandang magsasaka ang lumapit sa kanya, hawak ang isang maliit na sobre ng ipon. Ma'am Alina, dati ang pera namin, kahit maliit, ay naubos lang sa mga di mahahalagang bagay. Ngayon, natutunan kong mag-ipon, magplano. Dahil sa inyo, may pag-asa kaming makapagpatayo ng bahay para sa mga apo ko. Ang mga sandaling tulad nito ay nagbigay ng katuparan na hindi kailanman naibigay ng corporate world. Si Diego, sa kabilang banda, ay naging matagumpay na rin sa kanyang sining. Ang Likha Art Gallery ay hindi na isang maliit na espasyo, lumawak na ito at nagbukas ng isa pang branch sa isang mas mataong lugar sa lungsod. Siya ay naging isang kilalang figure sa local art scene, at ang kanyang mga likha ay kinikilala na sa mas malawak na audience. Ang kanyang paglalakbay sa iba't ibang lugar ay nagbigay sa kanya ng malalim na inspirasyon, at ang bawat larawan niya ay nagkukwento ng pag-asa, paggaling at pagtuklas. Nakatanggap siya ng imbitasyon para sa isang solo exhibit sa isang prestihiyosong gallery. Nang sabihin niya ito kay Alina, nagyakapan sila. Ate, hindi ko ito magagawa kung wala ka, sabi niya, ang kanyang mga mata ay nagniningning. Ikaw ang nagbigay sa akin ng lakas. Pareho tayong nagbigay ng lakas sa isa't isa, sagot ni Alina, ang kanyang puso ay puno ng pagmamalaki. Ito ay simula pa lang, Diego. Matapos ang kanyang inspirasyonal na talumpati sa conference, nagkaroon ng malaking epekto kay Alina ang kanyang karanasan. Hindi lamang siya nagbibigay ng financial advice, kundi nagbabahagi rin siya ng kanyang kwento ng katatagan. Naging sought-after speaker siya sa iba't ibang komperensya at seminar, hindi lang sa financial sector, kundi pati na rin sa mga women's empowerment groups. Isang araw, nakatanggap siya ng imbitasyon mula sa isang universidad upang maging guest lecturer sa kanilang business ethics class. Ito ay isang bagay na hindi niya kailanman naisip na gagawin niya. Sa kanyang paghahanda, binabalikan niya ang kanyang mga karanasan kay Marco at Veronica, hindi na may galit, kundi mailayunin. Ginamit niya ang kanilang key project Phoenix bilang isang case study ng kasakiman at unethical practices sa corporate world. Ang pera ay isang tool, sabi niya sa harap ng mga mag-aaral. Maaari itong gamitin para makabuo o makasira. Ang tunay na sukatan ng ating karakter ay kung paano natin ginagamit ang kapangyarihan at kung anong mga desisyon ang ginagawa natin kapag walang nakatingin. Ang kanyang mga estudyante ay nakikinig ng maingat, nakita nila ang katotohanan sa kanyang mga mata. Sa kanyang non-profit organization, ang kanyang dedikasyon at kahusayan ay hindi napansin. Inalok siya ng posisyon bilang executive director, isang responsibilidad na naglalagay sa kanya sa tuktok ng organisasyon. Ang desisyong ito ay isang malaking hakbang. Mas maraming pressure, mas maraming gawa, ngunit mas malaki rin ang oportunidad na makagawa ng tunay na pagbabago. Pag-iisipan niya ito ng matagal. May pag-aalinlangan sa kanyang puso. Kaya ko ba, bulong niya sa sarili. Ngunit narinig niya ang boses ni Diego, ikaw ang nagpapanalo, ate. Naalala niya ang mga mukha ng mga kababaihan na kanyang tinulungan. Tinanggap niya ang hamon. Ang kanyang unang buwan bilang executive director ay puno ng mga pagsubok. Mga bagong pulong, mga bagong proyekto, mga bagong problema. May mga gabi kung saan siya ay nagtatrabaho hanggang madaling araw, ngunit sa bawat natapos na gawain, naramdaman niya ang isang pakiramdam ng tagumpay. Ito ay kanyang pamumuno, kanyang direksyon, kanyang legacy. Ang relasyon ni Alina at David ay patuloy na lumalago ng malusog at tahimik. Hindi ito sumisigaw ng drama o pasyon, kundi nagpapakita ng isang malalim na pag-unawa, paggalang at kapayapaan. Nagbabahagi sila ng mga simpleng sandali, mga hapunan sa bahay,
paglalakad sa parke, pagbabasa ng mga libro ng magkasama. Naging malapit din si David kay Diego at sa pamilya Santos. Pinanood ni Alina ang pagtawa ni David kasama si Diego sa gallery at ang paggalang niya sa kanyang mga magulang. Ito ang uri ng koneksyon na matagal niyang pinangarap, isang taong nagtatayo, hindi nanggigiba. Isang gabi, habang nagluluto sila ng hapunan sa kanyang apartment, yumakap si David mula sa likod niya, inilagay ang kanyang baba sa kanyang balikat. Alina, bulong niya. Masaya ako sa iyo. Umiti si Alina, ang kanyang puso ay puno. Masaya din ako sa iyo, David. Ang kanilang pag-ibig ay isang testamento sa paggaling, isang ebidensya na ang totoong koneksyon ay maaaring umusbong kahit sa pinakamadilim na lupa. Ang Likha Art Gallery ni Diego ay hindi lang naging isang lugar para sa sining, kundi isang sentro din ng komunidad. Nag-host sila ng mga workshops para sa mga underprivileged youth, nagtuturo ng photography at painting. Nagsimula silang magkaroon ng Tea Art for Cause exhibits, na naglalayong makalikom ng pondo para sa iba't ibang charity. Nakita ni Alina ang epekto ng sining ni Diego. Sa isa sa kanilang exhibits, nakilala niya ang isang batang babae na dating nakulong sa drug addiction. Ngayon, nag-aaral siya ng photography sa gallery. Si Kuya Diego ang nagligtas sa akin, sabi niya kay Alina, hawak ang kanyang kamera. Binigyan niya ako ng bagong layunin, isang paraan upang ilabas ang aking sakit at hanapin ang kagandahan. Ipinagpatuloy ni Diego ang kanyang paglalakbay. Isang pagkakataon ay dinala siya sa iba't ibang sulok ng Pilipinas, kinukuha ang mga mukha ng mga ordinaryong tao, ang kanilang mga kwento, ang kanilang pag-asa. Ang kanyang mga larawan ay hindi lang nakakakuha ng mga tanawin, kundi nakakakuha rin ng kaluluwa. Isang araw, habang papalabas si Alina mula sa isang pagpupulong sa isang probinsya, nakita niya ang isang pamilyar na anino. Isang lalaki, payat, nakatayo sa isang sulok, nakatingin sa malayo. Si Marco. Nandoon siya sa labas ng isang rehab center. Napatigil si Alina. Ang kanyang puso ay hindi kumalabog sa galit, kundi sa isang matinding pakiramdam ng pagpapalaya. Hindi siya lumapit. Hindi niya kailangan. Hindi niya nakailangan ng anumang paghaharap. Nakita niya ang isang Marco na nakikipaglaban, sinusubukan, sa sarili niyang paraan, na ayusin ang kanyang buhay. Hindi ko akalain na makikita ko siya rito, bulong niya sa kanyang driver. Opo, ma'am, sagot ng driver. Marami ang bumibisita dyan. Mga naghahanap ng pagbabago. Nagmaneho sila palayo. Ngunit ang imahe ni Marco ay nanatili sa isip ni Alina. Ito ay isang paalala na ang pagpapatawad ay hindi lang isang beses na gawain. Ito ay isang patuloy na paglalakbay. Hindi niya kailangang kalimutan ang sakit, ngunit maaari niyang palayain ang kanyang sarili mula sa pagkakahawak nito. Ang kanyang sariling paglaya ay hindi nakasalalay sa pagdurusa ni Marco, kundi sa kanyang sariling pagpili na maging malaya. Ang pamilya Santos ay naging simbolo ng resilience. Ang mga magulang ni Alina ay mas matatag kaysa dati, at ang kanilang pagkakaisa ay mas malalim. Nagkaroon sila ng mga bagong hobbies, naglakbay at tinatamasa ang mga simpleng bagay sa buhay. Hindi na nila hinayaang masira ang kanilang kaligayahan ng nakaraan. Ang kanilang taunang family reunion ay mas malaki at mas masaya. Nakita ni Alina ang kanyang mga pinsan at tiyuhin, ang bawat isa ay may sariling kwento. Ang balita tungkol sa Key Project Phoenix at ang paghatol kina Marco at Veronica ay naging isang aral sa kanila, isang paalala na ang pagtitiwala ay mahalaga at ang katapatan ay dapat laging nasa unahan. Ngunit hindi na ito pinag-uusapan ng may hinanakit. Ito ay naging isang kwento ng paglampas, ng pagpapatawad, ng paghahanap ng lakas sa pagkakaisa ng pamilya. Ang Key Santos name ay nalinis at mas matibay pa kaysa dati. Nakatayo si Alina sa bintana ng kanyang opisina, pinagmamasdan ang mga bagong gusali na umuusbong sa lungsod. Ang araw ay sumisikat at ang himpapawid ay malinaw. Ang kanyang buhay ay hindi na ang buhay na pinlano niya, ngunit ito ay mas maganda kaysa sa kanyang pinangarap. Kasama niya si David. Ang kanilang relasyon ay nagbigay sa kanya ng kapayapaan at seguridad. Naging magkasama sila sa mga simpleng sandali at sa mga malalaking tagumpay. Si Diego ay patuloy na lumalago sa kanyang sining, ang kanyang gallery ay nagsisilbing biyako ng pag-asa at inspirasyon. Ang kanyang pamilya ay buo at mas matatag kaysa dati. Naalala niya ang mensahe na nagpabago sa lahat,
huwag kang pumunta sa kasal. Tingnan mo ang bodega ni Marco. Ang mga salitang iyon ay nagbukas ng pinto sa katotohanan, sa sakit, ngunit sa huli, sa kalayaan. Ngayon, ang bawat umaga ay puno ng pag-asa. Alam niya na ang buhay ay puno ng hindi inaasahang hamon, ngunit handa na siya. Mayroon siyang lakas, mayroon siyang pag-ibig, at mayroon siyang paniniwala. Ang kanyang kwento ay isang testamento sa paggaling, sa kapangyarihan ng katotohanan, at sa walang hanggang pag-asa na nagbibigay daan sa isang luntiang kinabukasan. Ang bawat hakbang ay isang pagpapatunay na ang pagtataksil ay hindi nagtatapos sa kwento. Ito ay nagbubukas lamang ng pinto sa isang mas malalim at mas makabuluhang paglalakbay. Sa gitna ng lahat ng pagbabago, isang bagong presensya ang dahan-dahang pumasok sa buhay ni Alina. Hindi niya ito hinanap, ngunit ito ay dumating ng hindi inaasahan. Si David, isang arkitekto na nagtrabaho sa isang proyekto ng pagpapalawak ng kanilang non-profit center. Naging regular siyang bisita sa kanilang opisina. Sa una, ang kanilang pag-uusap ay puro profesional, tungkol sa blueprints, construction timelines, at budget. Ngunit dahan-dahan, ang mga pag-uusap na iyon ay lumawak. Nag-uusap sila tungkol sa mga libro, sa musika, sa kanilang mga pangarap. Nalaman ni Alina na si David ay isang mabait, matalino, at may pag-asa na tao, na may malalim na pagmamahal sa komunidad. Isang hapon, matapos ang isang meeting, inanyayahan siya ni David para sa kape. Alina, gusto kong magtanong kung okay lang sa iyo, sabi niya, bahagyang nerbiyoso. Gusto mo bang sumama sa akin sa isang art exhibit ngayong Sabado? Hindi ito tungkol sa trabaho. Gusto ko lang makasama ka. Ngumiti si Alina. Ito ang unang pagkakataon sa mahabang panahon na mailalaking nag-imbita sa kanya na hindi siya naramdaman na may anumang agenda, walang pagtatago. Gusto ko iyan, David, sagot niya. Ang kanilang petsa ay simple ngunit makabuluhan. Naglakad sila sa gallery, pinag-usapan ang mga sining, at pagkatapos ay naghapunan sa isang tahimik na restaurant. Nakinig si David sa kanyang mga kwento, at naramdaman ni Alina ang isang pakiramdam ng kapayapaan na hindi niya naramdaman noon. Hindi ito ang kislap ng isang passionate affair, kundi ang mainit, malalim na pakiramdam ng seguridad at pagtitiwala. Hindi niya inihambing si David kay Marco. Si David ay ibang uri ng tao, at si Alina ay ibang uri ng babae. Siya ay bukas sa posibilidad ng pag-ibig, hindi dahil sa pangangailangan, kundi dahil sa pagpili. Sa gitna ng kanyang bagong kaligayahan, may isang pagkakataon na bumalik ang nakaraan. Isang hapon, nakatanggap si Alina ng isang sulat. Ang kanyang puso ay kumalabog nang makita niya ang pangalan ng nagpadala, Marco Reyes. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan niya ang sulat. Ito ay galing sa bilangguan. Isinulat niya na matagal na siyang nag-iisip at nagsisisi siya sa kanyang mga ginawa. Humingi siya ng tawad. Alina, alam kong huli na ang lahat para humingi ng tawad, nakasulat. Ngunit sana, alam mo na tunay akong nagsisisi. Nabulag ako sa kasakiman. Sinira ko ang buhay ko, ang buhay mo, ang buhay ni Diego. Sana, kahit sa maliit na bahagi ay mapatawad mo ako. Pinagdudusahan ko ang aking mga pagkakamali araw-araw. Gusto ko lang na malaman mo. Natigilan si Alina, ang sulat ay nakahiga sa kanyang kandungan. Hindi siya naramdaman ng galit o kahit awa. Sa halip, isang malungkot na pakiramdam ng pagpapalaya. Ang kanyang pagpapatawad kay Marco sa kalye ay totoo. Hindi niya kailangang patunayan sa kanya. Ngayon, ang kanyang paghingi ng tawad ay nagbigay ng closure, hindi para sa kanya, kundi para kay Marco. Ibinahagi ni Alina ang sulat kay Diego. Tahimik niya itong binasa, ang kanyang mukha ay seryoso. Ano ang gagawin mo, ate? Tanong niya. Wala, sagot ni Alina. Hindi ko siya sasagutin. Hindi na ako galit, pero hindi ko rin kailangan ng patuloy na koneksyon. Ang aking kapayapaan ay mas mahalaga. Napagtanto ni Diego na ang pagpapatawad ni Alina ay hindi para kay Marco, kundi para sa sarili niya. Ito ay isang hakbang patungo sa pagiging ganap na malaya. Sa loob ng kanyang puso, naramdaman din ni Diego ang isang pahiwatig ng pagpapatawad para sa kanyang kuya. Hindi ito madali at hindi niya kailanman makakalimutan ang sakit, ngunit ang paghihiganti ay hindi na ang kanyang layunin. Ang kanyang sining, ang kanyang gallery, ang kanyang bagong buhay, ito ang kanyang sagot sa pagtataksil. Ito ang kanyang tagumpay.
Ang relasyon ni na Alina at David ay dahan-dahang lumalim. Nagbabahagi sila ng mga kwento, mga pangarap, mga takot. Nalaman ni Alina na si David ay may sariling mga peklat mula sa nakaraan na nagbigay sa kanya ng mas malalim na pag-unawa. Hindi siya perpekto, ngunit siya ay totoo. Isang gabi, habang nakaupo sila sa parke, pinagmamasdan ang mga bituin, sabi ni David, "Alina, gusto kitang makilala ng mas malalim. Kung okay lang sa iyo." Ngumiti si Alina. "Gusto ko rin iyan, David. Matagal na akong nag-iisa. Ngayon, handa na akong magbahagi ng aking buhay sa isang tao na karapat-dapat sa pagtitiwala ko." Sa kabila ng kanyang bagong pag-ibig, hindi niya kinalimutan ang mga taong nagligtas sa kanya. Si Andrew ay nanatiling isang matapat na kaibigan. Minsan silang nagkikita para sa kape, nag-uusap tungkol sa kanilang mga karera at buhay. Si Andrew ay naging mas bukas, mas masaya, at nakahanap din ng kapayapaan sa kanyang sariling paraan. Ang non-profit organization ni Alina ay nakatanggap ng isang pambansang pagkilala para sa kanilang mga programa. Inanyayahan si Alina na magsalita sa isang malaking conference sa Maynila na nagbabahagi ng kanyang kwento at ang kahalagahan ng financial literacy. "Ang aking paglalakbay ay nagsimula sa sakit," sabi niya sa entablado, ang kanyang boses ay malinaw at puno ng lakas. "Ngunit sa bawat hakbang, natuklasan ko ang lakas ng katotohanan, ang kapangyarihan ng pagpapatawad, at ang kahalagahan ng pagtulong sa iba. Ang bawat isa sa atin ay may kakayahang baguhin ang ating buhay. Ang tanging kailangan ay lakas ng loob na harapin ang katotohanan at ang paniniwala na may pag-asa." Ang audience ay bumalik ng palakpakan. Habang nakatayo siya doon, nakita niya ang kanyang mga magulang sa madla, ang kanilang mga mata ay puno ng pagmamalaki. Nakita rin niya si Diego, si David, at si Andrew. Ang kanyang pamilya ay lumawak na, hindi lang sa dugo, kundi sa mga koneksyon na nabuo sa tiwala at pagmamahal. Isang taon pa ang lumipas. Ang Likha Art Gallery ni Diego ay nag-host ng isang grand exhibit na nagtatampok ng mga gawa ng mga kilalang artists mula sa iba't ibang bansa. Si Diego ay lumago bilang isang kurador at isang negosyante. Si Alina, habang pinagmamasdan ang kanyang kapatid na nakikipag-usap sa mga bisita, nakaramdam ng kagalakan. Naalala niya ang araw na kinansela ang kasal ni Diego, ang araw na gumuho ang kanilang mundo. Ngayon, ang mundo ay muling itinayo, mas matatag at mas maganda. Sa kanyang buhay, natuklasan ni Alina na ang tunay na kayamanan ay hindi sa pera o kapangyarihan, kundi sa mga koneksyon, sa pag-ibig, sa katotohanan, at sa kakayahang bumangon mula sa pagkabigo. Siya ay buo, masaya, at malaya. Isang gabi, habang nakaupo siya sa kanyang balkonahe, pinagmamasdan ang mga bituin kasama si David, sabi niya, "Naaalala ko ang araw na naramdaman kong nawala ang lahat. Ngayon, pakiramdam ko ay mayroon ako ng lahat." Ngumiti si David, hinawakan ang kanyang kamay. "Dahil nakita mo ang totoong halaga ng buhay, Alina. Ang totoong kayamanan ay nasa puso mo at sa mga taong nasa paligid mo." Tumingala si Alina sa kalangitan, at sa tahimik na sandaling iyon, alam niya na ang kanyang kwento ay isang testamento sa lakas ng loob, pag-asa, at ang walang hanggang kapangyarihan ng pag-ibig na nagpapalaya. Ang kanyang paglalakbay ay isang patunay na kahit sa pinakamadilim na gabi, ang pag-asa ay laging nandoon, naghihintay na matuklasan.